Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang mga kaisipang Asyano sa pagbuo ng imperyo. Ang ating layunin ay matukoy ang mga katangian ng bawat kaisipang Asyano. Natataya ang impluwensya ng mga kaisipang Asyano sa lipunan at kultura at nasusuri ang mga epekto ng mga impluwensya ng mga kaisipang Asyano. Tunghayan natin ang kaisipan sa China, kung saan nabuo ang mga kaisipang Zhongguo, Sinocentrism, Son of Heaven at Mandate of Heaven. Una ay ang Sinocentrism. Ano ba ang tinatawag na Sinocentrism? Saang lambak ilog nga ba nagsimula ang kabiasnan o imperyo ng China? Nagsimula ang kabiasnan ng China sa lambak ilog ng Huanghe o yung Yellow River kung tawagin. Pinagmamalaki ng mga Chino ang kanilang nasyon. Nag-uugat ito sa katotohanan ng ang kabiasnan nilang umusbong sa Huanghe, ang isa sa mga sinaunang kabiasnan ng daigdig. Zhongguo, ano kaya ang ibig sabihin nito? Ito'y nangangahulugang Middle Kingdom o gitnang kaharian. Ibig sabihin nito, naniniwala sila na ang kanilang imperyo ang sentro ng buong daigdig at mga kaganapan. Kaya ganoon na lang ang tingin nila sa kanilang sarili na sila ay mataas sa lahat ng nasyon. Kaya nga 'di ba, pinag-uusapan ngayon ng West Philippine Sea, para sa kanila ang buong 9-dash line o yung West Philippine Sea ay pag-aari nila. Pinaniniwalaan nila na ang pagiging superior at natatangi ng kanilang kultura at kabiasnan ang ibig sabihin ng Zhongguo. Kung gayon, ang sinumang tumanggap ng impluwensyang Chino at yumakap sa Confucianism ay tinatawag na sibilisado. At ang mga hindi naman na nabiyayaan ng kanilang kabiasnan ay tinatawag nilang barbaro. Sibilisado, ibig sabihin tumanggap ng impluwensyang Chino at yumakap ng paniniwala at relihiyong Confucianism. Ang mga barbaro ay mga hindi nabiyayaan ng kanilang kabiasnan. Kapuri-puri ang mga Chino, mga Chinese, sa kadahilan ng kailanmay hindi nila pinagkait ang kanilang kultura sa hindi nila kalahi. Iba tayo nga mga Pilipino, meron tayong ilang mga kaugalian, lalo na tuwing Pasko, bagong taon, no? Na we were influenced by the Chinese because long ago, we had intermarriages or nakipag-trade tayo sa mga Chinese. Kaya yung kanilang mga kultura, kaugalian, even food, ay malaki ang naging impluwensya nito sa atin. Mga pagkain natin ngayon, di ba? Yung mga mami, siopaw, siomai. It was because of the Chinese. So hindi nila ipinagkait yun. Shinare pa nga nila sa ibang tao yung kanilang kultura. Ibinahagi nila ang kanilang kabiasnan sa mga ibang lupain o kaharian na karatig nila tulad ng Japan, Korea, and Vietnam. Nang mga dumating ang mga European sa China, sila'y tiningnan ng mga Chinese bilang barbaro, mga mabababang katayuan sa daigdig. Ang mga barbarong Europeans dapat daw ay magpugay sa kanilang emperador sa pamamagitan ng kowtow. Ang kowtow, ito yung pagbow sa kanilang emperador, yung napakababa. Ito yung pagyuko sa emperador ng 3 beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento. Dapat ding magkalob sila ng tributo o regalo sa sinumang haharap sa mga emperador. Di ba may palabas ngayon sa Netflix yung mga bato, yung Bon Appetit about sa Korea naman ito, yung kung saan ang emperador ay iginagalang din nila. Ayan, yan yung emperor. Kailangan mag-vow
Magbaw yan, ganyan. Sino ang sino? Ibig sabihin, ginagamit upang tukuyin ng mga Chinese. Ang tawag sa kanila ay sino o sinocentrism, ang pananaw ng mga Chinese na sila ang superior sa lahat. Kontrolado daw nila ang buong mundo. Anak ng langit o son of heaven, ang emperador ng China ay pinili ng langit upang mamuno na may itinakdang kasaganaan at kapayapaan. Ibig sabihin, nag-iisa lang siyang anak ng langit. Sa makatwid, nag-iisa lang siyang emperador ng buong kalupaan. Pinili siya ng langit na mamuno sa kalupaan dahil puno siya ng virtue o bertud o kabutihan. So, tinatawag nga itong mandate of heaven. Ang isang pinuno na itinakda ng langit para mamuno ay tinatawag ding anak ng langit o son of heaven. Ang pamumuno niya na may basbas ng langit ay bibiyayaan ng kasaganaan at kaayusan. Kapag ang emperador ay naging masama, mapang-abuso, kagaya ng mga politiko ngayon na mga kurakot, hindi nag-aruga sa kanyang mga nasasakupan, ang kapahintulutang ibinasbas sa kanya ng langit ay babawiin ng kalangitan at ipagkakaloob sa susunod na taong puno ng kabutihan. Paano mababatid kung ang inilipat na ng kalangitan ng kanyang kapahintulutang mamuno sa ibang tao? Ito ang madadanasin ng kanyang nasasakupan. Mga palatandaan sa kalikasan tulad ng pagkakaroon ng mga lindol, bagyo, tagtuyot, peste, digmaan at kaguluhan. Ibig sabihin, hindi umaayon ang langit sa kalooban ng namumuno. Kung masama ang namumuno sa China noong panahon na yon, ay binibigyan siya ng mga sakit sa ulo gaya ng mga ganyan, mga sakuna, Tunghayan naman natin sa bansang Japan. Ano ba ang pinagmula ng emperador ng Japan? Iba rin ang paniniwala nila sa China. Pinaniniwalaan ng mga Hapones na ang mga isla nila ay lupa ng mga Diyos sa dahilang nabuo o inianak ito bunga ng pagtatalik ng kanilang Diyos na si Izanagi at Izanami. At si Amaterasu ang kinikilala ng mga Hapones bilang kanilang Diyosa ng araw. Mahalaga si Amaterasu sa kanila dahil nang minsan siyang magalit sa pag-uugali ng kanyang kapatid, nagtago siya sa kuweba. Dumilim ang buong daigdig at kinailangang pakiusapan si Amaterasu na lumabas sa kuweba upang bumalik ang liwanag. Kaya nga, ang simbolo ng flag ng Japan ay kulay pula, araw. Kaya dahil Diyos ng araw si Amaterasu. Ayon din sa kwento, ipinadala din ni Amaterasu ang kanyang apo, si Ninigi no Mikoto, upang pamunuan ng kalupaan. Dala ang alahas, espada at salamin na ipinagkaloob ni Amaterasu. Tumungo si Ninigi sa isla ng Kyushu. Ito yung isang isla sa Japan. Yan yung mga dala niya. Ang kaapu-apuhan ni Ninigi na si Jimoteno ang kinikilala ng mga Hapones na kanilang unang emperador. Yun yung una. Tapos sumunod na nun yung mga iba't ibang iniapo na o inianak ni Jimoteno. Ito na yung mga emperador sa kasalukuyan. So mula kay Izanagi at Izanami, nagkaroon sila ng kay Amaterasu at ipinadala ni Amaterasu si Ninigi at si Jimoteno ang kanilang apo na siyang unang emperador ng Japan. Ang sagisag ng emperador ay ang alahas, espada at salamin. Dahil sa mito, alamat, naging banal ang pinagmula ng emperador ng Japan. Maaaring ikinalat ng mga unang emperador sa Japan ang mito or myth na ito upang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Naniniwala sila sa divine origin, yung isang kaisipan na nagpapaliwanag na pinagmula ng emperador ng Korea at Japan na ang kanilang mga pinuno ay may dugo ng kanilang mga Diyos. Okay? Naniniwala ang mga Hapones na ang kanilang emperador ay natatangi
at hindi karaniwan kung iahambing sa mga pinuno ng ibang bansa. Ang paniniwalang ito ang bumuo sa isipan ng mga Hapones na ang kanilang emperador ay mayroong dakilang kapangyarihang namuno. Bunga nito nagtimo sa kanilang isipan na sila ang kanilang bansa ang pinaka-superior din sa buong daigdig. Hindi maaaring tanggalin o palitan ng isang emperador. Banal at sagrado ang mga emperador na tanging sa lahi lamang na Amaterasu maaaring magmula ang susunod na emperador. Sa ngayon, bagamat hindi na Diyos ang pananaw ng mga Hapones sa kanilang emperador sa panahon ngayon, nananatili ang kanilang pagmamahal dito. Noon at ngayon, simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones ang kanilang emperador. How about ang Korea? Ano naman ang banal na pinagmulan? Ayon sa paniniwala nila sa alamat, si Hwanim ang pinaniniwalaang Diyos ng mga Koreano o mga K-pop dyan, mga idol nyo. Ayon sa alamat ng mga Korean, si Prinsipe Hwanung nagmula ang kanilang pinuno, anak ng Diyos ng kalangitan na si Hwanin. Bumaba daw sa kalupaan ito at itinatagang lungsod ng Diyos. Nagtalaga sa tagapangalaga ng hangin, ulan at ulap, at nagturo sa iba't ibang kaalaman sa agrikultura, medisina, pangingisda at iba pa. At nagkaloob sila ng batas at nagturo ng tama at ng mali. At nagkaloob din si Hwanung ng batas at nagturo ng tama sa mali. Ayon sa kwento ni Prinsipe Hwanung, sa kanyang pakikipag-asawa sa isang oso, yung bear, na naging magandang dilag, isang alamat nga to na naging anak nila si Danjun Wangjum o si Tangun, na nagtatag ng Gojoseon o Lumang Joseon, ang unang kaharian ng Korea. Ito yung nasa yung Netflix nga, yung kwento ng yung isang chef, Bon Appetit, yung unang kaharian, yung Joseon Dynasty. Okay, ito yon yung isang oso, naging magandang dalaga. At pansinin na ang Japan at Korea ay kapwa naniniwala sa banal na pinagmulan ng kanilang emperador at kaharian. Ayon sa ilang scholar, maaaring ito impluwensya na rin ng China. Kapwa humiram ng kultura ang dalawang bansang ito sa China at hindi malayong isipin na na-impluwensya nito ang kanilang paniniwala at kaisipan. Ito naman ang India, ang Devaraja at Kakravatin sa India. Ang Devaraja o ang Devak ay nangangahulugang Diyos at ang Raja o Raha naman ay hari. Tinitingala siya na mataas at walang kapantay. Si Manu ang unang hari sa alamat ng India, nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga bahagi ng sinisimbolo sa iba't ibang Diyos. Nagsisimbolo ng buwan, apoy, araw, hangin, tubig, kayamanan at kamatayan. Kakrabartin, ang haring nakaupo sa trono, kinikilalang hari ng mundo, nangangako na sa pamumuno na makatwiran at mapagkalinga sa mamamayan at relihiyon. Namumuno sa pagsasagawa ng mga rituals tulad ng Spring Festival at Rain Festival. Shiva, ito ay Diyos ng Hinduism, kinikilalang Diyos ng pag-aanak at sinisimbolo ang isang linga, isang baton na korteng bahaging ari ng lalaki. Sinasamba sa Imperyong Khmer sa Angkor ng Cambodia. Nangangalaga naman sa mga haring Khmer bilang hari ng kalupaan. Yan, ito si Shiva. Yan yung larawan niya, si Shiva. Sa Islamikong kaisapan naman, sa mga Arab countries, meron din silang paniniwala tungkol sa kanilang Diyos. Ang sinasabi nila,
after ng mamatay ni Kristo ay may dumating na isang tao, written daw ito sa Biblia, na naging tagapagtatag ng bagong relihiyon. Kung tawagin nga ay si Propeta Muhammad. Pinaniniwala ang seal of the prophets o huling propeta na magpapanayag ng mensahe ni Allah sa sanlibutan. Namatay siya na walang naatasang kapalit. Yan si Propeta Muhammad. Ang kalif, ito yung mga unang kalif, si Abu Bakar na tagapayo ni Muhammad. Sila ang kinatawan ni Muhammad sa kalupaan. Sila yung tagapagturo, tagapangaral ng relihiyong Islam. Pinunong panrelihiyon at pamahalaan. Nakasad ang kanilang katungkulan sa Quran. Ang Quran ay ang banal na aklat ng mga Muslim. Ito si Abu Bakar, ang isa sa pinakaunang kalif, no? O sumunod kay Propeta Muhammad. Ano ba ang katungkulan ng kalif? Una, dapat niyang panatilihin ang Islam sa taglay nitong anyo at mula nang ito'y itinatag. Dapat na siya ang magbigay ng makatwiran at legal na paghuhusga upang matapos ang hindi pagkakaunawaan. Dapat niyang protektahan ang nasasakupan ng imperyo at lahat ng sagrado nito. Panoorin natin ang video ng kaisipang Asya. Sa paglipas ng panahon ay nagpatuloy ang pagunlad ng mga kabihasnan mula sa payak na pamumuhay patungo sa pagtatatag ng mga bagong estado at imperyo sa Asya. Sa video na ito ay ating alamin ang mga kaisipang Asyano na naging batayan o pundasyon na nakaimpluwensya sa paraan ng kanilang pamumuhay tungo sa pagbuo ng mga pamayanan, estado at imperyo sa Asya. Ang mga kaisipang ito ang luminang sa kanilang pag-unlad bilang isang kabihasnan. Pero bago natin ipagpatuloy ang talakayan, ay subukan mo ang iyong kaalaman kung sino ang nagpasimula ng kaisipang ito. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Si Confucius ba? O baka si Buddha? O baka naman si Mencius? Paki-comment na lang ang iyong sagot kung tama ba ang hula mo o hindi. Ilalahad natin ang tamang kasagutan sa huling bahagi ng video na ito. Halina't simulan na natin ang pagtalakay sa mga kaisipang Asyano. Unahin natin ang Sinocentrism ng China. Ang kabihasnang Chino ay isa sa pinakamatandang kabihasnan sa daigdig. Ang pagiging mayaman ng kabihasnang Chino ay nagbunga ng mga dakilang kontribusyon sa daigdig sa larangan ng pilosopiya at imbensyon. Naging dahilan ito upang maging mataas ang kanilang pagtingin sa sarili. Tinawag ng mga Chino ang kanilang bansa na Zhongguo na nangangahulugang gitnang kaharian. Pinaniniwalaan ng mga Chino na ang China ang sentro ng daigdig. Naniniwala din sila na ang kanilang kultura at lipunan ay namumukod tangi sa lahat, kung kaya't ang tingin nila sa ibang lahi sa daigdig ay mga barbaro. Ang salitang barbaro ay tumutukoy sa mga tao na hindi sibilisado, kasapi ng isang primitibong pamayanan o tribo, tao na walang pinag-aralan, o tao na bastos at tao na malupit. Ang tradisyonal na perspektibo ng mga Chino na sila ang namumukod tangi ay tinaguriang Sinocentrism. Bahagi ng Sinocentrism, kinilala ng mga Chino ang kanilang emperador bilang anak ng langit o son of heaven. Pinaniniwalaang pinili siya ng langit upang pamunuan ang buong kalupaan. Dahil dito, hindi maaaring palitan ang lahi o pamilyang pinagmulan ng kanilang pinuno o emperor. Hindi rin sila maaring tanggalan ng tungkulin sa pamumuno dahil sa pinaniniwalaang divine origin ng kanilang pamilya. Ang kanyang pamumuno ay may mandate of heaven o pahintulot o basbas ng langit. Ang emperador ay may malaking responsibilidad sa pagpapanatili ng kaayusan. Kapag hindi niya nagampanan ang kanyang mga tungkulin at siya ay naging mapang-abuso at masama, ang kanyang pagiging emperador ay babawiin ang kalangitan at igagawad sa susunod na taong puspos ng kabutihan. Ang mga palatandaang tulad ng kalamidad, peste, tagtuyot,
kaguluhan at digmaan ay mga pangitaing hindi nalulugod ang kalangitan sa kasalukuyang emperador. Ang Mandate of Heaven ang nagpapaliwanag kung bakit may mga naganap na pagbabago o pagpapalit ng dinastiya sa China. Para sa dagdag kaalaman, ang salitang Zhongguo ay mula sa dalawang Chinese character na Zhong na nangangahulugang gitna at Guo na nangangahulugang lupa, kaharian o bansa. Kaya kapag pinagsama ay magiging gitnang kaharian. Para sa tulong kaalaman, ang heaven o langit sa sinocentrism ay hindi nangangahulugang Diyos, kung hindi isang makapangyarihang batas ng kalikasan. Ito ay ayon sa Rights of Zhou, isa sa sinaunang nananatiling dokumento tungkol sa politikang Chino. Magtungo naman tayo sa divine origin ng Emperor ng Japan. Ang Japan ay may sariling kultura at paniniwala bagamat sinasabing humiram ito ng kultura mula sa China. Ayon sa Kajiki o Record of Ancient Matters na isinulat noong 712 CE, ang kapuluan ng Japan ay nabuo mula sa pagtatalik ng Diyos na si Izanagi at Diyos sang si Izanami. Mula naman sa paghuhugas ng kaliwang mata ni Izanami nagbuhat ang Diyosa ng araw at kinikilalang Diyos ng mga Hapones na si Amaterasu Amakami. Ipinadala ni Amaterasu ang kanyang apo na si Nenigi sa pulo ng Kyushu upang doon mamuhay. Binigyan niya ito ng 3 kayamanan, alahas, salamin, at espada. Ang salamin at espada ay kinikilalang banal na sagisag ng emperador ng Japan hanggang ngayon. Ayon sa tradisyon, ang kaapu-apuhan naman ni Nenigi na si Jime Tenno ang naging kauna-unahang emperador ng Japan noong 660 BCE. Simula noon, tanging sa lahi na lamang ni Amaterasu dapat magmula ang emperador ng Japan. Kaya sila ay naniniwala sa divine origin o banal ang pinagmulan. Taliwas sa paniniwalang Chino, hindi naniniwala ang mga Hapones sa Mandate of Heaven. Dahil dito, ang kanilang emperador ay hindi maaaring palitan o tanggalin sa katungkulan. Bagamat sa kasalukuyang panahon ay hindi na itinuturing na Diyos ang kanilang emperador, ang mga Hapones ay may mataas pa rin na pagtingin sa kanya. Lubos pa rin ang paggalang at pagmamahal nila rito. Nananatili ang emperador ng Japan bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga Hapones hanggang sa kasalukuyan. Ang pangalang Japan o Nihon ay nagmula sa dalawang kanji character na nangangahulugang the origin of the sun. Dito unang sumisikat ang araw kaya tinawag na Land of the Rising Sun ang Japan. Magtungo naman tayo sa kaisipang Asyano ng Timog Silangang Asya, ang Devaraja at Chakravartin ng India. Ang kaisipang Devaraja ay tumutukoy sa pagkilala na ang kanilang Diyos ay nagmula at nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Diyos ng araw, buwan, apoy, hangin, tubig, kayamanan, at kamatayan. Dahil dito, kinilala siya bilang pinakamataas at walang kapantay dahil hindi lamang iisang Diyos ang kanyang taglay. Ang tawag sa kanya ay Devaraja. Sa konteksto ng Hinduism at Buddhism, ang hari ay kinilala bilang Chakravartin o hari ng Sansinuko. Ang natatanging haring ito ay may pangakong mamuno ng makatwiran at mapagkalinga sa mga mamamayan at kanilang relihiyon. Sa ganitong kaisipan, itinuturing ng mga tao na ang isang hari na Chakravartin ay isang buhay na imahe ng Diyos na namumuno sa lipunan. Ang halimbawa nito ay sina Haring Asoka na dating mandirigma na tumalikod sa karahasan at sumuporta sa Buddhism, at Hari ng Khmer, na si Jayavarman II na nasa pagkalinga at pag-iingat ni Shiva, ang isa sa mga Diyos ng Hinduism. Tandaan na ang mga kaisipang ito ay siyang naging gabay ng mga sinaunang tao kung paano nila pinaunlad ang kanilang kabihasnan. Ating balikan ang tanong sa una kung sino ang nagsabi sa kasabihan na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. At ang tamang sagot ay si Confucius. Pinaniniwalaan mo ba ang kaisipang ito bilang golden rule? Kung oo, naisasabuhay mo ba ang kaisipang ito? Paano? Sana ay may natutunan kayong impormasyon sa video na ito. Maraming salamat sa panonood. Okay? So yun lamang, I hope na may natutunan kayo. Paalam.